Mga kabrigada, ang tagapagsalita ng TUCP, si Sir Carlos Miguel Oñate. Magandang umaga po, Sir Carlos. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po sa inyo. Morning po. Magandang umaga din po, Brigada Gab, Brigada Abner at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, kagaya na nabanggit namin kanina, siguro narinig ho ninyo yung intro namin na isa yun sa mga wishlist sana namin na matalakay ito pong may usapin dyan nga ho sa sahod. Kahit nga hindi nakabubuhay na sahod, mataas-taasan man lang, di ba? O kaya naman ipanawagan niya sa Kongreso na pabilisin kasi meron sa mga pinanawagan na i-prioritize ng legislative, di ba? Nandyan yung sa Systems Loss Charge. At ito naman, itong usapin naman ng legislated wage hike, parang hindi nabanggit. Ano bang naging reaction ho dito ng TUCP, Sir Carlos? Opo, no, marami pong hindi nabanggit na naman sa panglima, no, second to the last zona na po ito. Although hindi rin naman kami nabigla kasi doon sa apat na nakaraang zona bago ito ay wala rin pong nabanggit, no. So particularly walang zero tayo nabanggit sa pagtaas ng sweldo. Wala ring nabanggit sa endo. Wala ring nabanggit sa karapatan sa pag-uunyon ng ating mga manggagawa. Gayunpaman, nabanggit nga na particularly mabigat para sa mga manggagawa, ito yung signifikante, ay yung dun sa pag-expand ng income tax exemption. Ngunit kami, no, sinasabi namin, kung gusto talaga na progressive yung taxation na gusto natin, bakit hanggang 350,000 lang? Kasi ang aming panukala kasi dyan, dapat hanggang 600,000 na annual income tax dapat exempted na from the income tax. Kasi sa lukuyan kasi 250 ngayon, di ba? 250,000. So that translates to, yung existing natin translates to around 22,000. Yung proposal ng Pangulo kung 350 ay nasa mga 29,000 pababa, dapat zero na yung income tax. Pero sasabihin pa natin na yung kumikita ng 30,000 kada buwan, mayaman na. Hindi pa rin naman, di ba? They are just one health emergency away from being the new poor. Yung binabanggit nyo rin kanina na systems loss sa kuryente, no, na pinapatawan pa ng VAT, ay kulang lang din po yun. No? Kung systems loss lang ang usapan, indeed, dagdag singil din yun sa na matatanggal from our electricity bill. Pero ba't hindi na lang niya he went further by saying na tanggalin na natin yung 12% VAT sa electricity bill natin para bumagsak yung presyo ng kuryente. And then at the end of the day, lahat po ito ay rhetoric. Wala po ni isang panukalang batas na binanggit niya tungkol sa income tax o sa kuryente na officially certified as urgent o priority bill sa LEDAC. So kailangan ang testing nito kung talagang tunay na ipaprioritize to, dapat i-certify as urgent niya po itong mga panukalang batas na ito para mabilis pa sa alas 4 at matalakay ito ng mga komite sa Kongreso, lalo na yung House Committee on Ways and Means na dyan babagsak itong mga tax reform measures na binanggit niya kahapon. Ayun saktong-sakto nga nabanggit niya kasi siyempre parang panawagan pa lang yun sa Kongreso pero wala nga tayong nakita na dapat ito ay i-certify as urgent. Ito mga pangunahin natin pangangailangan, Sir Carlos? Tama po kayo, no? In fact, no, every time sabihin niya, kunwari, isa pa na babaan yung tax sa maliliit na negosyo, no? So wala rin yun na certification as urgent, but at the same time, isipin po natin kung mazizero yung corporate tax ng mga lalo yung maliliit na negosyo, di wala nang rason yung ating mga employers na kumontra na naman sa legislated wage increase o dagdag sahod man lang, no? It is unfortunate nga lang na sa panahon ngayon na 85 pesos increase ginawa pang hulugan sa Metro Manila lang, tila nakalimutan na yung ating mga kaubayang minimum outside Metro Manila. 4 sa bawat 5 minimum wage earner hanggang ngayon nga pa rin pagdating sa aumento. At wala nga lang nabanggit dun sa zona pa. Ayun. Pero halimbawa, Sir Carlos, kasi nga hindi na naman nabanggit ni Pangulo Marcos yung usapin dyan sa legislated wage hike. Pero may ano pa ba? Mayroon bang pagkakataon, may chance pa rin ba na maisulong pa rin natin, halimbawa kayo dyan sa House of Representatives sa pamamagitan ng inyong representante dyan sa TUCP sa House, meron nga tayong mga pending na mga bills para sa dagdag sahod sa pamamagitan ng pagsasabatas at syempre yung mga kasamahan pa ninyong ibang mga
congressman dyan sa House of Representatives, so hindi lang TUCP. So, uusad pa ba yun sa paligid nyo? Ano na ba yung status nun? Ito, nagbalik sesyon na tayo. Ano na ba yung status nun? At ano yung nakikita natin na paraan para umusad pa rin yun kahit hindi naman siya kasama dyan sa mga pinapa-prioritize si Pangulong Marcos? Opo, maniningil yung mga manggagawa. Kung matatandaan nyo, ang latest status niya, nagdaos tayo ng committee hearing, House Committee on Labor and Employment, chaired by Kong Jolo Revilla, patungkol dito sa 200 pesos wage hike na kahit in recess, nag-committee hearing. Ang commitment noon ay after ng SONA, muling magmi-meeting yung committee para to come up with a final substitute bill. Okay. Na yan ang eventually approve sa committee at dapat maisalang sa plenaryo, no? So maniningil pa rin tayo sa usapin na 'yon. Gayon din, alam din naman natin na meron din panukalang batas, no, para doon sa pagbubuwag nung provincial rate na yan po ay aprobado na rin sa komite at ini-expect din natin na dapat in the soonest time possible ay maisalang sa plenaryo. Dahil kung meron silang agam-agam sa kahit anong panukala, dagdag sahod man yan o reforma sa pagtatakda ng buwis, plenaryo yung best venue para pagdebatihan ito. Opo. Yung naging proposal po, kung hindi po tayo nagkakamali ninyong grupo, tama po ba, Sir Carlos, 200 pesos per day na wage hike? Dahil hindi po nakausad-usad itong proposal na ito, wala po bang plano ang inyong grupo na baka pwedeng babaan yung proposal na sa gayon ay magiging katanggap-tanggap doon sa mga mababatas at kanilang isulong at eventually maipasa itong panukalang batas? Opo, tinutuloy natin yung pagsulong ng 200 piso na legislated wage increase kada araw sapagkat ito yung nawalang purchasing power doon sa minimum wage natin sa kasalukuyan. So ito yung kinain ng inflation. Meron pong higit, almost 17 bills. Karamihan dyan ay 200 pesos din ang hinihingi. Gayunpaman, may mga ibang proposals, kagaya galing kay Congressman Defensor, kung saan ang kanyang proposal naman bilang compromise ay gawin yung 200 pesos na wage increase in tranches na gawing hulugan para hindi naman mabigla yung ating mga negosyante. Ang lahat po ng ito ay mapag-uusapan lamang kung maghihiring na ulit yung House Committee on Labor and Employment. Kaya ito po yung sinisingil natin sa Committee Chair Jolo Revilla na ihiring na po ulit ito para umusad na tayo dito sa usapin ng legislated wage increase. Okay. Dito nga 2 taon na lang, 'di ba, ang Marcos administration. Diretsahan na, mayroon pa ba kayo nakikitang tsansa na pumasa, 'di ba, makalusot sa ilalim ng Marcos administration ito mga sinusulong natin na reforma, ang mga batas para sa ating mga manggagawang Pilipino? Opo, diretsahan, tingin namin with less than 2 years left sa Marcos administration, wala pa rin siyang pamana para sa manggagawa. Gayunpaman, naniniwala pa rin naman kaming hindi pa naman huli ang lahat. So itong lahat ng SONA binanggit niya kahapon, itong lahat ng mga pangako sa pagrereforma sa buwis at kahit hindi nabanggit yung dagdag sahod. Tingin namin, ito ay lalo dapat motibasyon para sa administrasyong ito na magpasa ng panukala para sa taong bayan. At tandaan din natin, come October next year, filing na rin yan na Certificate of Candidacy. Papunta na naman tayo sa isang halalan. Ang majority po ng ating mga kababayan ay mga manggagawa. So even more, even if they are just talking it about politically, ay kailangan po talagang ipasa yung mga panukala na para sa manggagawa. Ngayon, ang tinitignan natin, dahil yan ang gusto ng ating maraming kababayang middle class, yung tungkol sa income tax reform. But yun nga sinasabi natin, lahat ito laway pa lamang. So until that time na mag-hearing sa Senado o sa House tungkol sa mga panukalang batas na ito, dahil alam naman natin ang existing na filed ay 400,000 hanggang yung amin, ang pinakamataas 600,000 na annual income tax exemption. Tapos ang proposal ng gobyerno 350 lang. So, 'di ba, parang mahirap intindihin ng tao 'yon na from 400 to 600, ang compromise niya mas mababa pa outside that range, So we urge itong Marcos administration to go even further. And then with regards dun sa aumento sa sahod, legislated man yan o gusto pa rin nila itong walang kwentang regional wage board, hindi po pwedeng Metro Manila lang kung may taas sahod. Paano naman po
yung nasa mga probinsya, yung nasa mga regions natin. Okay. Opo. Wala nga po tayo narinig na pronouncement ni Pangulong Marcos tungkol sa wage hike. Pero Sir Carlos, ang dami nating narinig na mga update doon sa paayuda ng gobyerno sa mga middle and low-income earners. Ang daming mga ayuda na binanggit si Pangulong Marcos kahit bago pa yung State of the Nation Address. Ano naman yung magiging epekto nito sa sektor ng ating mga manggagawa? Opo, no, sinagot na natin yang sa ayuda, no. Walang katapusang ayuda. Ang nagbabayad diyan yung middle class. Pero ang wala sa listahan ng kahit anong ayuda, yung middle class. Na siyang pinagbabayad niyan ng walang katapusang ayuda na yan. So even if we talk about yung 2,000 nila kada buwan na ayuda, ay napakaliit po noon, no? Halos kalahati lang yon kung sakaling ibinigay na lang ng gobyerno sa pamamagitan yon ng dagdag sahod. Mas malaking stimulus yung dagdag sahod kaysa sa ayuda na ito. Gayon din, hindi po ito sustainable. Hindi po nangihingi ng limos yung ating mga kababayan. Ang hinihingi nila yung sahod na pinagtrabahuhan nila. Kaya nga kami, ang proposal pa rin namin dyan nga, bakit yung sa usapin na limbawa ng buwis, imbis na ginagastos natin, katakot-takot na buwis para sa ayuda, bakit hindi na lang natin bawasan yung buwis sa bill ng kuryente? Diretso pa sa ating mga kababayan ang benepisyo nun. Hindi mo kailangan magpapila, hindi mo kailangan magpalistahan. Tanggalin mo yung 12% VAT, tanggal kagad sa bill yan. Gagaan kagad yung gastusin ng ating mga kababayan. So, ito pong mga ayuda na ito ay dapat stopgap measure. Hindi po pwede mag-iisang taon na yung crisis, hanggang ngayon, nag-aayuda pa rin tayo. Oo. So, ito sustainable, ang kailangan po, dagdagan ng sahod, bawasan ng buwis. Okay, sige po. Well, Sir Carlos, syempre, kahit kami hoping pa rin tayo, di ba, na kahit bago man lang matapos itong administrasyon ng ito, makakuha naman tayo ng magandang-gandang reforma para ho sa sektor ng ating paggawa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Thank you very much po, Sir Carlos. Salamat po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Thank you po.